Mga kaibigan, kapag ka po narinig natin ang salitang kasal, siyempre naiisip po natin, isang lalaki at babaeng suot ang kanilang damit pangkasal, di ba? Na nasa magandang venue. At siyempre, yung masasarap na handaan, yung kapag ka po sasabihin na nila sa isa't isa, yung salitang I do. Ayun eh. Ayan. Pero kapatid Dadindo, at mga mahal naming taga-subaybay, doon pa lamang po talaga nagsisimula ang tunay na buhay may asawa. Kaya po, hindi dapat minamadali. Ayan. Ang dapat po, pinaghahandaan. At maraming mga bagay pa po ang dapat isaalang-alang muna bago po lumusong sa buhay may asawa. Ano po ang iniuutos ng ating Panginoon Diyos na nakasulat sa Biblia kung ang pag-uusapan po ay edad? Para pwede nang magpakasal ang isang kabataan? Biblia po, babasahin ko sa unang Korinto sa 7:36 ay ganito po ang nakasulat. Ngunit kung ang sino man ay nag-iisip na hindi siya kumikilos ng nararapat sa kanyang nobya, na sumapit na sa kanyang hustong gulang, ay hayaang mangyari ang gusto niya. Hayaan silang magpakasal, hindi ito kasalanan. Pansinin po natin ang sinabi ng Biblia. Kung sumapit sa hustong gulang, hayaan silang magpakasal, hindi ito kasalanan. Kaya, mga kaibigan, mga kabataan, pagka wala pa kayo doon sa sinasabing hustong gulang, hindi pa kayo pwedeng mag-asawa, hindi nyo dapat madaliin yan. Opo. Dapat paghandaan. Paghandaan. Kapatid na Reyno, ano ba yung sinasabi na hustong gulang na pwede nang ang kabataan ay mag-asawa? Sa batas po ng Pilipinas. Mabuti po, para makatulong sa ating mga taga-subaybay, panoorin po natin ito. Okay, sige po. Ayon po sa Article 2 ng Family Code of the Philippines, ang mga lalaki at babae na gustong magpakasal ay dapat na nasa hustong edad po. Ang hustong edad o legal age na sinasabi ay 18 years old and above. Kung ikaw po ay between 18 to 21 years old, ay kinakailangan po ng parental consent ayon po sa Article 14 ng Family Code of the Philippines. Ang ibig sabihin po nito ay kailangan pong kumuha kayo ng consent o pahintulot mula sa inyong mga magulang o guardian para po kayo ay magpakasal. Kung wala po kayong parental consent o hindi ko kayo nakukuha ng parental consent mula sa inyong magulang o guardian, ayon po sa Article 45 ng Family Code, ay maaari pong mapawalang bisa ang inyong kasal. Kung kayo naman po ay nasa edad 21 hanggang 25, ayon po sa Article 15 ng Family Code, kailangan din po kayong kumuha ng parental advice. Ngunit kung hindi po kayo nakakuha ng parental advice, ay hindi naman po ito ground para mapawalang bisa po ang inyong kasal. Kung ang edad mo po ay beyond 25 years old, ay hindi na po kinakailangan o hindi na po required na kumuha ng parental consent o parental advice. Ngunit may mga pangangailangan din, formal requisite na nakapaloob po sa Article 3 ng Family Code of the Philippines na kailangan pong sundin or kailangang ibigay or requisite po na kailangan makuha ng mga ikakasal. Gaya po ng marriage license, yung ukol po sa solemnizing officer, at saka po yung marriage ceremony na tinatawag po. Mga kaibigan, napansin po ba ninyo? Ipinakikita lamang po ng mga probisyong ito na kinikilala po ng batas, yung kahalagahan ng gabay ng mga magulang. Paano po kung halimbawa, 26 years old, pataas, ibig ba sabihin ay hindi na po isasaalang-alang yung pagsangguni sa magulang? Kung batas po ng Pilipinas, ang pag-uusapan, wala na pong ganong requirement. Wala na po. Wala na pong ganong requirement. Pero para sa mga kaandi po kasi sa Iglesia ni Cristo, katulad po ng alam din ninyo, mga mahal naming taga-subaybay, nasa ibabaw po ng anumang batas ng tao. Batas po ng Diyos na nakasulat po sa Biblia. Kaya ang sinusunod po, utos ng Diyos. Ano po nakasulat sa Biblia na dapat isaalang-alang ng mga kabataan? Babasahin ko lamang po ang nakasulat sa Mateo 15:4, pahayag po ng ating Panginoong Jesucristo. Iniutos ng Diyos, igalang mo ang iyong ama't ina at ang magsalita ng masama sa ama o ina ay dapat mamatay. Ito po ang utos ng Diyos. Igalang ng anak
ang ama at ina. Baka sabihin ng ibang mga kabataan, ganyan ako, magalang ako kasi nangangano po ako eh. Ayun, namumupo. Oho. Isa lang po yun sa kahayagan. Oo. Talagang kahayagan po ng paggalang sa magulang at sa mga nakatatanda, yung paglalagay ng po at saka ng opo. Pero ang isa pa pong kahayagan ng gumagalang sa magulang, kapag ka nagpaplano na po na manligaw Yan. kung lalaki, o kaya magpaligaw kung babae, at lalo na paglulusong na po sa buhay may asawa, magpapaalam sa Yan. magulang. Isasangguni sa magulang. Opo, yun ang tinatawag na ligawang Kristiyano. Ayan, napakahalaga nun. Kasi po, ang problema sa iba, no, Ayan. kapatid na Reyno, mas nauuna pang nalalaman ng social media. Doon Ayun. nagpo-post, Awa. nilalagay, in a relationship. Di ba? Kaysa ang- Ina-update yung status. Awa. Kaysa ang unang nakakaalam, yung kanyang mga magulang. Awa. Di ba? At kung magkasintahan na po, Yan. ano po, in a relationship na po, Yan. ang malinaw din pong utos nasa Biblia, hangganan po ng itinuturo ng salita ng Diyos. Sa mga katuwid, hindi pa po dapat gawin ng magkasintahan pa lamang yung mga bagay na dapat po ay pang mag-asawa na. Ayun. Wala pa po sila sa ganung Wala pa sila sa ganung sitwasyon. estado, Oo. wala pa po. Opo. O di na dapat unahan. Yan. Ang halimbawa po niyan, yun pong premarital sex, no po, or relationship, or kaya cohabitation na tinatawag, or live-in relationship. Dahil ang mga gayon po ay labag sa utos po ng ating Panginoon. Yan. Kaya sa mga nagpaplano na po na mag-asawa na, sana natatandaan po ninyo ito para wag tayong makalabag Yan. sa batas ng tao, At higit lalo po sa na lahat, sa batas. sa batas po ng ating Panginoon Diyos. Apo. Di ba? Ngayon, kapatid na Reyno, Apo. dumako tayo dun sa, kasi kanina yung bago yung I do, Yes. o bago yung kasal. Di ba? Ngayon naman, yung pagkatapos ng I do, After ng kasal. Yes. Yan. Ano naman po ang kalooban ng ating Panginoong Diyos na dapat ay natutugunan ng mag-asawa? Unahin po natin yung mga kalalakihan. Awa. Yan. Babasahin ko po ang isa sa pangunahing pananagutan ng mga lalaking may asawa. Dito po sa Efeso, sa 5:25, itutuloy ko po hanggang 28 hanggang 29. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyo-inyong asawa gaya ng pag-ibig ni Kristo sa iglesia. Inihandog niya ang kanyang buhay para rito. Dapat mahalin ng lalaki ang kani-kanilang asawa tulad ng sarili nilang katawan. Ang lalaking nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. Walang taong namumuhi sa sarili niyang katawan, bagkus ito'y pinakakain at inaalagaan gaya ng ginagawa ni Kristo sa iglesia. Ang isa po sa pangunahin na tungkulin ng lalaki ay ang ibigin ang kanyang asawa. Yan. Oo. Kaya napakahalaga po na binabanggit natin, ayan, Yan. yung gustong-gusto po na marinig Ayan. ng ating mga may bahay. Ano ho ba yun? Yung I love you. Iyon. Sasabihin na po ba? Ay, hindi po. Kagaya po ng alam nyo at ng alam din ng ating mga taga-subaybay, ano po, ang sabi nga po, action speaks louder than Ayan. words. Kung importante po na sinasabi natin yung pagmamahal po natin sa ating asawa, kailangan din po patunayan natin sa gawa. Kumbaga, mga kaibigan, ang pag-ibig po, hindi lang affection o sweet gestures. Yun. Di ba? Hindi lang love and kisses yan. Ayun. Di ba? Kundi ito rin po ay commitment. Hindi lang kapag ka masaya, kundi kahit sa panahon ng mga pagsubok. Nandun, pinatutunayan pa rin po yung pag-ibig nila sa isa't isa. Di ba? Ngayon, bukod po dun sa pag-ibig, pagmamahalan, ano po ang dapat gawin pa ng isang lalaki para patunayan po yung pag-ibig at pagmamahal niya sa kanyang asawa para maging matatag sila, maligaya ang kanilang pagsasama? Babasahin ko lamang po ang pagtuturo ni Apostol Pedro sa kanyang unang sulat. Sa 3 ang talata po ay 7. Mga lalaki, sa ganoon ding paraan, maging maunawain kayo sa inyo-inyong asawa. Pakitunguhan ninyo sila ng may paggalang pagkat sila'y mahihinang di tulad ninyo. Mga mahal naming taga-subaybay, lalo na po sa mga lalaking may asawa, napakaliwanag po ng utos ng Diyos. Ang utos po sa atin, maging maunawain, pakitunguhan ng may paggalang ang asawa. Lalo na po, ang mga babae po, may mga pagkakataon
nag-iiba talaga ang mood. Yeah. Dahil po sa kanilang hormonal changes at hormonal imbalances. Kaya dapat po maunawain ang mister dahil kung hindi, sigurado, Away. away yun. Oo. Apo. Di ba? Yung mapapansin niyang parang nawawala yung energy, Apo, di ba? Yung nabubugnot, medyo, opo, medyo masungit. Yan. Yan, may ganyan po Eh, talaga dapat pagkakataon. dapat nauunawaan po natin yung kapag ka inuunawa, naandong mararamdaman talaga nung kanyang asawa yung kanyang pagmamahal sapagkat inuunawa yung kanyang kalagayan. Apo. Kaya doon sa mga nagpaplanong mag-asawa na, sa panig ng mga kababaihan, kapatid na Reyno, ay Apo. humanap kayo ng mapapangasawa na mahaba Maunawain. pasensya, Oo. maunawain, Apo. 'di ba? Para po kayo pag may asawa na, sabi nga happy wife, Is a happy life. happy life. 'Di ba? Kailangan po 'yun 'di ba? Opo. Bagamat ang lalaki po ang itinilagang mamuno sa tahanan, hindi naman po ang ibig sabihin nito, tayo na lang lagi Oo. ang gagawa ng desisyon. Lagi po nating alalahanin din, ang mabuting leader po, marunong ding makinig. Di ba, kapatid na din? Opo, kasi kailangan po 'yan kaya makakatulong po diyan yung tinatawag na magandang communication. Yan, Diba? laging dapat bukas ang Oo. komunikasyon. Kasi ang problema po kasi sa iba, mga mahal naming taga-subaybay, minsan po, mas mahaba pa yung chat Yan. sa group. Oo. Na po, Doon kaysa po nagbababad. doon sa pag-uusap nilang mag-asawa sa Oo. bahay. Ayan. Ang unang nakakaalam pa Oh. nung problema nila, Oo. Facebook. Ayun nga, Diba? masakit Social nun. media. Opo. Sa halip na sila na lang sanang dalawa. Hindi po sana dapat magkaganon, mga mahal naming taga-subaybay. Dapat po, pag-usapan sa pribado. Ano po, wag nang i-post sa publiko. Isipin po natin lagi ito. Ang problema po ay hindi lumiliit Yan. kapag dinadagdagan ng audience. Yan. Di ba? Ang karaniwan nga, lumalaki pa lalo eh. Oh, tama po 'yun. Diba? Kaya naalaala ko po tuloy yung binasa niyo po kanina yung nasa Efeso, yung Apo. pahayag ni Apostol Pablo, na ang sabi po doon yung nagmamahal sa asawa, nagmamahal sa kanyang sarili. Apo. At ang nagmamahal sa sarili, hindi niya kailanman na Sinasaktan kamumuhian yung sarili yung niya. kanyang sarili. Lagi po nating alalahanin, ang tunay na pagmamahal po, may kasamang paggalang, Yan. pag-unawa, pagpipigil sa sarili. Bukod po sa pagmamahal at paggalang, Opo. ano pa po ang dapat na isaalang-alang ng mga lalaki may asawa? Sa ikalawang Tesalonika, sa 3:11 hanggang 12, ay ganito po ang nakasulat. Binabanggit namin ito dahil nabalitaan namin na ang ilan sa inyo ay tamad, ayaw magtrabaho, at walang ginagawa kundi makialam sa buhay ng iba. Kaya sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, mahigpit naming inuutusan ang mga taong ito na maghanap buhay at huwag makialam sa buhay ng iba. Mga mahal naming televiewers, maliwanag po ang itinuturo ng Biblia. Ang lalaki po na papasok sa buhay may asawa, dapat po may marangal ng hanap buhay at hindi po nandun sa uring tamad. At wala pong karapatan na mag-asawa yung gayon. Hindi pala Kaya dumadami po, no, kapatid na Reyno, yung mga pamilyang naghihirap. Yun Kawawa yung magiging mga anak eh. Yun na nga Di po ba? kasi. Kapag ka naging ang napangasawa, Opo. napili mapangasawa, pasensya na po, no, ang mapangasawa, yung nasa uring tamad. Tamad. Oo, responsable, kawawa yung nagiging sambahayan nila. So, yung binabanggit po dyan kanina na dapat ay hindi tamad at magsikap sa buhay, yan Magtrabaho. yung bago, yung I Opo, do. bago. Di ba? Bago. So hindi po pala dapat na ang pinaghahandaan lang yung kasal niya, di ba? Yung wedding budget niya, Ayan pati eh. yung sing-sing, di Yun. ba? Yung kung ano yung susuotin. yung susuotin, Apo. mahalaga naman po yun. Reception. Oho. Apo. Pero ang dapat na iniisip, yung para po sa kapakanan ng future ng kanyang pamilya, di ba? Lagi po kasi dapat isipin ng sino mang lalaki na lulusong pa lamang sa buhay may asawa, kaya ko na ba na ibigay yung pangangailangan? Ayan. Di ba? Aha. Yung pangangailangan, hindi lang na sarili niya, pangangailangan ng asawa niya. At pangangailangan ng magiging mga anak nila. Halimbawa, Kung ilan man yun. bahay, pagkain, pananamit, Edukasyon. pagka nagkaanak, mabuting edukasyon. Lahat po yun, dapat isaalang-alang ng lalaking may asawa. At pagka nagkaroon pa halimbawa ng karamdaman, di ba? Ayun. Emergency. Yan, napakahalaga na mayroong magagamit. Apo. Baka sabihin ng iba, maitataguyod do yan kasi nagmamahalan naman kami. Isipin po natin, pwede bang pambayad ng kuryente yun? Nako, napakamahal ng kuryente ngayon. Ng renta. Oo. O, di ba?
Groceries. Kaya nga eh. Hindi po naman ang ibig sabihin, dapat milyonaryo na bago mag-asawa. Ano? Ang kailangan po, handa na magsumikap, tumupad po sa pananagutan Yan. para maging provider po ng kanyang pamilya. Ayan. Doon naman po tayo sa mga kababaihan. Ano, kapatid na Reyno, ayon po sa pagtuturo ng Biblia, Opo. ay ano po ang kalooban ng Panginoon Diyos na dapat ay maisaalang-alang ng mga kababaihan para sa ikapagtatagumpay ng kanilang pagsasama. Babasahin ko lang po muli ang nakasulat po dito naman sa Tito 2:4-5. Pakisubaybayan po. Upang kanilang maturuan ng mga babaeng may kabataan na magsiibig sa kani-kanyang asawa, magsiibig sa kanilang mga anak, mangagpakahinahon, mangagpakalinis, mangagpakasipag sa bahay, magagandang loob, pasakop sa kani-kanyang asawa, upang wag lapastanganin ang salita ng Diyos. Ayon po sa banal na kasulatan, ang isang mabuting asawa ay nagmamahal sa kanyang asawa at mga anak. Mahinahon, Yan. mabait, Yan. responsable sa kanilang tahanan. So talagang nangunguna dyan, ano? Unang-una po sa listahan. Talagang yung pagmamahal talaga. Opo. Ang dapat na maging dahilan. Dapat talaga. Hindi kaya siya mag-aasawa dun sa layuning makapag-asawa na nga para makatakas ako sa pananagutan sa bahay. O kaya baka mahuli sa biyahe. Oo, lalo na yan. Ganun. O kaya ay gusto ko makapag-abroad, mag-aasawa ako Ayun, ng... marriage for convenience. Ayan. Of convenience. So hindi po pala ganon. Hindi po dapat yun. Hindi tama po yan. Kailangan pag-ibig. Opo. Oo, at meron pa pong iba. Halimbawa, kagaya po nung sinasabi na kailangan ay mahinahon. So kapag ganyan na may problema, no, kapatid na Reyno, Opo. hindi nagtataas ng boses. Hindi nanunumbat. Mahinahon siya. Gusto niya laging pinag-uusapan ng maayos. Yun. Di ba? Pinakamabuti pong magagawa kasi ng mag-asawa yan pagka dumadating pong anumang hindi pagkakaunawaan o suliranin. Pag-usapan nilang dalawa. Ayan. Meron pa po na sinasabi. Ang sabi pa po ay mabait Yan. at mabuti ang pag-uugali. Oo. Lalo na po sa kanyang asawa at mga anak. Kung tatanungin natin yung lalaki mag-aasawa, anong Yan. gusto mo? Yung mabait o hindi mabait? Siyempre, sasagot na gusto mabait. natin mabait. Di ba? Opo. Napakaganda ng ugali niya. Di ba? Yan. Marunong makipagkapwa-tao. Opo. Di ba? At mahusay sa pakikitungo. Meron pa po Ang sabi po ay magpakasipag sa Yan. bahay. yan ang talagang katangian ng isang mabuting asawa, di ba? Sa dami po ng aasikasuhi sa bahay. Sabi nga po ng iba kulang ang 24 oras Yan, oo. para sa isang masipag na may bahay. So ilang oras po dapat? 26. 26. Yun nga lagi natin sinasabi yan sa programa natin, di ba? Ang mga nanay, di ba? Sa sobrang dami Ng ginagawa. ng kanilang ginagawa, sila na nga yung unang gumigising, sila Huling. pa yung huling natutulog sa Tutulog dami ng kagabi. kanilang ginagawa. Totoo po yan. Kaya sana naaalaala ng mga mister yun, yung kasipagan ng inyong asawa, na hindi sila pumapayag na uuwi kayo sa tahanan na hindi maayos yung tahanan. Opo, yung tinitiyak niya na meron kang kakainin. Ayan, Di ba? oo. Tapos yung mga pangangailangan ninyo, ng Yan. mga anak ninyo, tinitiyak po yun Yan. ng isang mabuting may bahay. At yun, Napakasipag. dapat po tayong mga lalaki may asawa na, isaalang-alang po. Yan. I-appreciate man lang po Yan, natin oo. yung kanilang effort Oo. po, no, na tayo ay mapagsilbihan. Oo. Meron pa po, kapatid na Reyno, na isang katangian dapat. At ang sabi pa po ay magpasakop sa kanilang asawa. Ano po? Manakop? Magpasakop. Hindi pala manakop. Yung nagpapasakop, ano po ba halimbawa? Yun yung nakikinig, Yan. ginagalang. Yung kanyang asawa, lalo na pag nagpapasya. Oo. Opo, nabanggit natin kanina, no? Yan, oo. Na yung lalaking may asawa, dapat sinasangguni niya, kinukunan niya ng suhestyon, yung kanya pong asawa, Pero- tungkol sa anumang major na desisyon. Pero ang otoridad, Pero ang gagawa ng ultimong pasya, yung pa rin talagang lalaking ama ng sambahayan. at yun ang kinikilala. Gagalang niya yun Yan. nung kaniyang may bahay. Oo. Kaya mga may bahay, ano po, dapat ay pinagyayaman nyo po yung mga magagandang katangiang sinasabi ng Biblia na nasa inyo. Para nang sa ganon, maging maayos ang pagsasama. Hindi po ang inaasikaso lang, kapatid na Reyno, yung panlabas na kaanyuan. Importante rin po talaga yun. Yan, oo. Na ayusin at pagandahin para manatiling kaakit-akit po siya, no? Maganda siya sa paningin, hindi lamang ng ibang tao, kundi maging ng kanyang Lalo asawang na, lalaki. oo. Ano po? Pero, kung merong higit na dapat paunlarin, ano po ang isang babaeng may asawa, ay yung kagandahang nasa loob po Yan. niya. Ano po? Yun nga, yung mabuting pag-uugali. Tama. Tandaan po natin, mga mahal naming taga-subaybay, ang mabuting ugali po, hindi po nabibili.
Yan po ay bunga ng tamang pagpapalaki. At higit po sa lahat, pagsunod po sa mga kalooban ng ating Panginoon Yan. Diyos. Kaya kung pipili po kayo ng mga pangasawa, mga kalalakihan, wag lang yung marunong mag-post sa picture. Ayun eh. Di ba? Kailangan yung mga katangian. Sinasabi po ng Biblia, nasa kababaihan pipiliin niya. Ano naman po, kapatid na Reyno, ang pinakamahalagang katangian ng isang mabuting asawa? Babasahin ko po ang nakasulat sa Kawikaan 31:30. Magdaraya ang pang-akit at kumukupas ang ganda. Ngunit ang babaeng may takot kay Yahweh ay pupurihin ng balana. Ito po ang higit sa lahat ay mahalaga. Ang kagandahang hindi po kumukupas ang banal na takot sa Panginoon Diyos. Kapag ang isang babae po ay sumusunod sa mga utos ng Diyos, tunay po siyang maituturing na mabuting may bahay. Ayon po sa Biblia, karapat-dapat papurihan. Kaya po pala ang kagandahan, mga kaibigan, bonus lang yan. Kasi kahit po gaano kaganda yung litrato sa wedding album, paglipas ng panahon, ang tunay na makikita sa tahanan, hindi lang po yung makeup o yung forma ng inyong asawa, kundi yung kanyang ugali. Diba? Pero sa Biblia po, kapatid na Reyno, ano po ang ipinagkaloob ng ating Panginoon Diyos? Partikular rin ba sa kalalakihan? Opo. Para makatulong niya sa buhay, para sa kanyang kaligayahan. Ito po ang sagot ng Biblia sa pinakaunang aklat po ng banal na kasulatan, Henesis, sa 2 ang talata po ay 18. Matapos gawin ang lahat ng ito, sinabi ni Yahweh, hindi mainam na mag-isa ang tao. Bibigyan ko siya ng makakasama at makakatulong. Sana po napansin ninyo ang sinabi ng Panginoon Diyos, hindi mainam na mag-isa ang tao. Ang sabi po niya, bibigyan ko siya ng makakasama at makakatulong. Napakagandang paalaala po niyan. Ang mag-asawa po ay hindi magkalaban, kundi magkasangga sa buhay. Kapag ka may pagsubok, sabay po silang humaharap. Kapag ka may problema, sabay silang naghahanap ng solusyon. Huwag ho nating kalilimutan po, ang mag-asawa, kayo pong dalawa ay isang team. Isang team, laban po sa problema, Ayan. laban sa pagsubok, hindi laban sa isa't isa. Ayan. You should complete each other Yun. and not compete with one another. Tandaan po natin yun, kumpletuhin nyo ang isa't isa. Huwag kayong magtunggali sa isa't isa. Hindi man po laging magkapareho ang opinion po. Kasi siyempre, ba, magkaiba po ng kinalakihan. Tama. Magkaiba ng value siguro. Pero, dapat po handang umunawa sa isa't isa. At ang ultimong masusunod, kalooban po ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Napakaganda po na sinabi niyo, kapatid na Reyno. Ang totoo, kapatid na Reyno, marami niyan. Ako? Na ganyan ng katangian. At meron tayong na-interview. Panoorin po natin ito. Kailan po ang wedding anniversary nyo? Ayan. January 27, 17 2017 po. Simula po noon hanggang ngayon, hindi po nagbago si Ka Astrud. Generous po siya. Mahilig po siyang magpasalubong sa mga maliliit po na bagay para po sa tulad ko na asawa na may bahay. Kapag uuwi po yung asawa ko at may dalang pasalubong, nagiging masaya po. Si Kaagol po kasi ugali po niya kapag po nasa labas siya, ang lagi niya pong mahilig po talaga siyang tumawag eh. Ang lagi niya pong sinasabi sa akin, Han, kumain ka na ba? Han, umaano yung mga bata? Tapos sa huli po nun, lagi po siyang nag-I love you. Ganun. Ano po, lalo po ang trabaho ko po ay mahirap din. Laging nagbiyabiyahe po. Hindi ko masigurado ang buhay ko. Talaga pong pinapakita ko sa kanila na mahal ko sila sa pamamagitan ng pagte-text na I love you. Para ano man po ang mangyari, alam nilang mahal na mahal ko sila. Yes.
Pinipili ko ang asawa ko araw-araw. Kasi siya talaga yung sandalan ko na ngayon talaga eh. Itinanim ko po sa puso't isip ko na tong taong to na naging asawa ko, ibinigay po talaga siya ng Diyos para sa akin. At yung pagiging loyal sa isa't isa. Kasi sa panahon po ngayon, yung sinasabi po ng mga tukso, wala po talaga pong panahon sa mga ganong bagay eh. Talagang yung attention ko po sa asawa ko, sa mga anak ko, sa pamilya niya, sa pamilya po namin. Na hanggang sa pagtanda po namin, kami po talagang magkasama. Na kahit na uugod-ugod na po kami pa rin po ang magkasama. Na kahit na may karamdaman man, nasa kalungkutan man, or nasa pagsubok man, kami pa rin po talagang magkasama. Mamahalin ko kayo kasama ng anak natin. Hindi ko kayo papabayaan. Gagawa akong paraan para masustentuan lahat ng pangangailangan natin. At lagi nating isasangkot ang ating Panginoong Diyos sa ating buhay, anumang mangyari. Ang message ko naman sa'yo, Han, na pangako na habang buhay, habang nandito ako yung sandalan mo. Ako yung taong handang umintindi sa'yo. Yung taong handa kang mahalin. Handang tanggapin lahat ng kahinaan mo. At ipinapangako ko sa'yo na sa panahon na nalulungkot ka, na sa panahon na parang akala mo wala ng pag-asa, narito ako. Yung pagmamahal ko, never yun magbabago, never yun mawawala, at mananatili hanggang sa pagtanda natin na ikaw lang. Ikaw lang ang iibigin tuwing Napakaganda, no? Opo. Ang napanood po natin ay konting kwento ng mag-asawang si kapatid na Astrud at Paula Santos. Santos. Sila po ay taga-lokal ng Orani, Sa distrito Bataan. po ng Bataan. Kumusta po kayo, mga kapatid? Kumusta po kayo? At sila po ay 9 na taon ng kasal. 9 years, sir. Ayan. At natutuwa ako doon sa kwento nung ni Ka Paula na lagi siyang pinasasaya Oo. ni kapatid na Agul. Pag uuwi, Oo. laging may daladalang pasalubong. Oo, ano yung pasalubong na laging diladala? Kain. Hindi Talaga- namin eh. Oo. Mahilig sila sa pagkain. Oo, pagkain at saka yun nga, yung laging gustong narinig ng mga misis. Ano yun? I love you. Ayan. Para sa misis ko yun. Hello, Kamari. Ayan. At saka yung sinabi niya, no, kapatid na Reyno. Opo. Medyo natawagan ako ng pansin doon. Talaga, ang ganda. Di ba yung sinabi niya na pinipili ko ang asawa ko araw-araw. Ibig sabihin, everyday, nai-inlove siya sa Asawa niya. asawa niya. Sinabi naman ni Ka Paula na hanggat buhay siya. Hanggat buhay siya. Yeah. Siya yung magiging suporta po ni Kaagul. Yeah. Andong magmamahal sa kanya habang buhay. Kaya sa mga naghahanda pa lamang sa pag-aasawa, pag-isipan po at paghandaan itong mabuti. At sa mga mag-asawa na, tandaan po na ang tunay na pag-aasawa ay hindi lang tungkol sa pagsasabi ng I do, kundi sa araw-araw po na pagmamahalan, pagtutulungan, at higit po sa lahat, sa pagsunod sa mga utos ng ating Panginoon Diyos. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Bago tayo matapos, samahan po ninyo kami sa isang maikling panalangin. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa iyo. Amen. Muli mo pong kinasangkapan ng palatuntunan ito Opo. ng iyo pong banal na iglesia Amen. para po kami ay ipagmalasakit, Amen. turuan ng iyong mga kalooban Opo. na ito po ang magiging gabay po naming lahat Amen. para po maging maayos, payapa ang pamumuhay namin sa daigdig na ito. Amen. Tulungan mo po ang mga nakapakinig, Opo. lalo na sa panig ng mga mag-asawa Opo. at maging sa mga naghahanda para po mag-asawa. Amen. Tulungan sanang masunod po namin ito. Amen. Igalang po namin ang iyong mga kalooban. Amen. Para sa ganon, kung iyong loloobin, O Ama, Opo. lagi ng payapa, matiwasay, at laging nasa ilalim ng iyong pagpapala Opo. ang buhay at pamumuhay
ng bawat mag-asawa. Amen. Panginoon po naming Hesukristo, ilapit mo po kami sa Panginoon Diyos. Opo. At sana'y dinggin ng amin pong mga panalangin. Amen. Panginoon Diyos, lagi mong alalahanin ang amin pong tagapamahalang pangkalahatan Amen. at ang kabuuan ng iyong banal na iglesia. Amen. Palagi naming masunod ang iyo pong mga kalooban. Amen. Ang lahat ng ito, magalang po naming hinihiling Opo. sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Amen.